Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay mai-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging nire-request si Sir Wong, favor nyo na lang kay Sir Wong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon dito sa aking vlog ay yung lumabas na statement ng ating DepEd Secretary Sani Angara na kinukonsider niya yung holding of Saturday classes and night classes. Ang reason kasi rito kaya meron ganitong pananaw ay dahil sa mga numerous suspension of classes dahil sa typhoon. Ang latest na naging cause ng suspension of classes ay yung Bagyong Catherine na talagang maraming area sa bansa ang naging apektado kaya nagkaroon ng mahabang araw ng mga suspension of classes. At nagkaroon pa ng mga sumunod na bagyo, ito lang last week. Alam nyo, dear teachers, kapag nagkakaroon ng suspension of classes, ang nagiging kawawa rito ay yung ating mga mag-aaral. Kasi malaki yung nawawala sa kanilang pagkatuto kapag nagkakaroon ng suspension of classes. Alam nyo, we have to be honest na kahit nag-e-employ tayo ng ADM or yung mga asynchronous learning delivery mode na karaniwang ginagawa sa bahay, hindi ito nagiging epektibo sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Walang talagang pinaka-effective or best na learning platform kundi itong face-to-face klase. At alam ko, sumasang-ayon dito yung ating mga guro. Alam nyo, sa time of calamities, hindi na rin natin na-apply yung online classes kasi walang mga internet connectivity yung ating mga estudyante at karamihan sa ating mga estudyante ay walang magamit na gadget sa kanilang tahanan. Alam nyo, sa ganitong kalagayan ng ating mga learners, ang nagiging kawawa rito ay sila. Kaya lang, hindi naman natin gusto na magkaroon ng kalamidad. Hindi naman natin gusto na magkaroon ng mga suspension of classes. Ito yung bagay na hindi natin control. Sa proposal na magkaroon ng Saturday classes or night classes, palagay ko magiging hati yung pananaw ng ating mga guro dito. Sure ako na maraming guro ang ayaw dito, lalo na yung night classes. Pero maaring yung ibang guro ay sumang-ayon din naman na magkaroon tayo ng Saturday classes. Pero yung night classes, parang mahirap gawin kasi ang inaalala natin dito ay yung safety ng ating mga estudyante. At sa experience natin, yung pag-uwi ng mga bata na late masyado ng gabi, nagkikreate ito ng harm sa ating mga estudyante. Ito yung iniiwasan natin. Sa usaping ito, parang yung ibang mga division or paaralan ay nagkakandak na by now ng Saturday classes. Tama ba si Sir Bong? Dito sa amin sa Division of Caloocan, wala pang school na nag-a-apply ng Saturday classes. Alam nyo, mag-aantay pa kami kung ano ang magiging direktiba ng aming school's Division Superintendent. Alam nyo, maraming guro ang magiging negative dito kasi maraming guro ngayon ang nag-aaral ng either masteral or doctoral kapag weekend. Kaya lang kung magkakaroon ng direktiba ang inyong division na mag-conduct kayo ng Saturday classes, walang choice yung ating mga guro kung hindi ang sumunod. May mga proposal din
sa hanay ng ating mga guro na huwag na raw sana magkaroon ng mid-year break. Ang mid-year break kasi ay nag-fall ng November 25 to November 29. Sabi ng ating mga guro, gawin na lang daw regular classes yung mid-year break kaysa magkaroon tayo ng Saturday classes or night classes. Kaya lang, magtatampo yung ating mga estudyante kasi alam na nila na meron silang mid-year break. At ang mid-year break ay para din sa ating mga learners. Alam nyo, no, kailangan din kasi ng ating mga estudyante ng rest sa kanilang pag-aaral. Dahil ang pag-aaral ay stressful din talaga sa ating mga estudyante. Alam nyo, isa ito sa kinukonsider kaya kailangan ng ating mga estudyante ng break. So, meron ba kayong natutunan sa ating topic na diniscuss ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.